Mula binhi hanggang halaman, alamin naman natin ang nauuna sa siklo ng kalikasan kasi merong, ano bang nauna? Itlog o Itlog. manok? Eto naman, binhi o halaman? Alam mo yung binhi? Yung tinatanim. Alam mo yung halaman? Yung tumutubo. Alam mo yung siklo? Siklo. Psycho. Alamin natin yan sa fact na fact. Alin nga bang mas nauna, ang halaman o ang buto? Bagamat parang palaisipan gaya ng manok at itlog, pero plant version? Ayon sa siyensya, ang sagot dito sa tanong, ang halaman ang nauna. Oo, walang debate. Pure science lang. Bago pa nagkaroon ng mga buto, namumuhay na ang mga pinakaunang halaman sa ating planeta. Bago pa ang mga dinosaurs, ang mundo ay pinamumunuan na ng mga kakaibang halaman. Nagsimula sa karagatan bilang lumot, bago sila lumipat sa lupa 450 million years ago. Bilang alternatibo sa pagpaparami, gumamit ang mga halaman noon ng spores o mga maliliit na selula na kayang kumalat sa hangin o tubig. Ang mga spores na ito, kahit simple, ay naging susi para kumalat ang mga sinaunang halaman sa lupa. Pero may ilang kapansin-pansing kahinaan ang mga spores. Kailangan nilang mabuhay at makapaglakbay ng walang kasamang nutrisyon o pisikal na proteksyon. Sa madaling salita, hindi palaging maaasahan ang mga ito bilang paraan ng reproduksyon, lalo na sa mga halamang naninirahan sa tuyong kalupaan. Milyong-milyong taon ang lumipas na spores lang ang gamit. Dumating din ang panahon ng kanilang pag-level up. Mga uri ng seed-bearing plants ang mga nagpakita. Ngayon, protektado, may sariling baong nutrisyon, at kaya maghintay ng tamang panahon bago ito handang mag-sprout. Dahil dito, sumikat ang mga halamang may bulaklak at may bunga. At sinimulan ang plant and seed cycle. Sa karamihan ng mga modernong halaman ngayon, ang mga buto ay nakapaloob sa isang prutas o bunga. May mahalagang papel ito sa buhay ng halaman. Ito'y umaakit ng mga hayop upang madala ang mga buto nito palayo sa orihinal na pinanggalingan. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang mga hayop sa pagpapalaganap ng mga buto at mas mapapalawak ng halaman ang sariling teritoryo nito upang mas lumago at mabuhay. At ito pa, may mga halaman na walang buto pa rin hanggang ngayon. Tulad ng mga ferns, buhay pa sila at paalala ng sinaunang ganda ng kalikasan. Kaya kapag may nagtanong, ginamit itong philosophical question, pwede ka nang mag-drop ng science bomb. Ang halaman ang nauna bago ang buto. Ayan, alam na natin ha, ang halaman muna bago ang buto. Kasi nga ang buto galing sa saan? Sa prutas. Saan galing ang prutas? Sa halaman. Ang halaman ay namumunga. So ibig sabihin yan, mauuna muna yung mamumunga bago yung buto. Now I know. Parang hindi mo napanood ha. Hindi! Ganun pala. Okay. Pero dun naman sa question na mas nauna ba daw ang manok or ang itlog? According daw sa siyensya, scientific. according to science, ay nauna daw talaga ang itlog. So, unang nag-evolve ang isang single-celled organism into an egg. And then, Tapos, naukupan nga isuna. It was, in English, what you call like it, parang naukupan? yung, It was, nakamkamot, anong term yun? yung na-incubate. Incubate ba? It was incubated by the weather na medyo mainit pa noon. Tapos tsaka nag-hatch. Pero may iba din naman na paniniwala na syempre, mas nauna pa rin ang manok. Kasi sino ba ang unang na-create, kumbaga? Kasi kung nagawa ang manok, sino nga gagukup? Parang gano'n. Diba? Gets? Oo nga, no? Kaya hanggang ngayon, usap-usapan pa rin kung nauna ba ang itlog o yung dinosaur na nangitlog. Alam mo, ang dami ng mga matatalino na hanggang ngayon hindi pa rin napuprove din yun. No? Ako meron akong sariling theory. Anong tawag doon? Bayes theory. Theory. Hindi, kasi ang teorya ko, pag nagbabase tayo sa relihiyon, lahat naman ng hayop, i-create siya, na buhay na. Hindi mo na kailangang alagaan bago mabuhay. Yun yung sa akin. Kayo mga ka-MB, ano nga ba ang perspektiba ninyo? Ang inyong opinion patungkol dito sa mga katanungan natin, nauna ba
nauna, sinong itlog. nahuli. Sino bang nauna? Teacher nga ba talaga o estudyante? Ala! Oo nga, sumasakit ulo ko. Diba? Sa tingin mo? Siyempre, estudyante. Hindi din. Bakit? Teacher ang nauna kasi yung teacher, nandun na sila sa faculty room. Nahuli lang sila kasi inaantay nilang mapuno muna yung mga estudyante ng classroom nila bago sila pumasok. Ito yung unang sinasabi mo sa iniisip ko. Kaya pero sa classroom minsan, nalilate din sila. Nalilate sila ng 15 minutes. Oo. Kasi nga, nagkaroon ng faculty meeting. Wow. Now I know. Mga teachers. Opo. Hello po sa mga guro po dyan.